Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, October 30 na po, 2024, meron po tayong pinaka-latest na update sa lagay po ng ating panahon at dito po kay Bagyong Leon. So alamin po natin yung kanyang track, intensity, direksyon at yung mga lugar po na posibleng maapektuhan ng kanyang extension po ng hangin, which is ngayon po ay patuloy na lumalapit dito nga po sa may bandang extreme northern Luzon. Pero bago ho natin yan ipagpatuloy, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa mga susunod natin na weather update. So mga kababayan, kagabi nga po etong si Bagyong Leon ay isang ganap na typhoon category at mabilis po itong nag-undergo sa rapid intensification over the water of east of Cagayan. So nakita naman natin mga kaibigan yung lugar po dito sa may bandang Cagayan, Hilagang Luzon, ngayon po ay nakakaranas ng medyo malalakas po na hangin. Ito pong si Bagyong Leon mga kaibigan, tingnan natin yung direction niya ngayon. Kaninang alas 2 po ng madaling araw mga kaibigan, may layo po ito na 390 kilometers east of Apari, Cagayan pa rin po. 165 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Ang kilos po pa northwest po sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung titignan nyo, medyo mabagal ito mga kaibigan, kaya hindi din po agad-agad nakakaalis sa isang lugar. Kaya nararamdaman natin yan, especially yung mga nakataas sa signal number 1 at signal number 2 ngayong araw. Typhoon category pa rin po kasi siya. Pagdating naman po mga kaibigan, mga kababayan, mamayang hapon po ng alas 2, within the next 24 to 48 hours, tatahakin naman po niya ang direction po ng east of Calayan, Cagayan, 290 kilometers, 175 kilometers per hour na lakas ng hangin. Pa northwest po ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour mga kaibigan. So yung sinasabi natin na ito ay malabong maging isang super typhoon, ngayon po mga kaibigan ay babawin ko yung aking sinabi. Dahil po sa patuloy nag-rapid intensification nga po, ibig sabihin yung mabilisang paglakas or pagkilos po ng bagyo, nangyayari po talaga yan, depende sa lokasyon. Ngayon po meron siyang potensyal ng super typhoon category pagdating nga po mga kaibigan ng 36 hours simula po ngayon. Bale approximately October 31 po yan mga kaibigan. Ito po yung magkakaroon ng layo na 105 kilometers dito po sa may bandang east of northeast of Basco, Batanes, 185 kilometers per hour. Isa po itong super typhoon category. Pa northwest po ang kilos sa bilis po na 15 kilometers per hour. Pero mga kaibigan, ang sinasabi ko sa inyo, mas lamang pa rin na nasa karagatan po etong si Bagyong Leon kumpara po sa ating Philippine landmass. So super typhoon category, pero yung trap lamang ng hangin ang nakakaapekto. Itong trap ng hangin mga kaibigan, ito po yung tinatawag natin na spiral clouds na nakakaapekto. Yan po yung nagbibigay ng mga pag-uulan, malalakas na hangin. Kaya nga po kung titignan nyo, yung sentro or mata ito nga po si Bagyong Leon, hindi naman talaga directly ang pumapasok sa ating Philippine landmass. Yung kanyang hangin lamang or extension. So wag tayo mag-alala kahit magtaas po ng super typhoon category, kasi minsan yung ating mga kababayan pag naglabas ng update ng super typhoon, akala nila yung mga lugar po sa ating bansa, especially dyan sa may extreme northern Luzon, ay apektado na mga kaibigan. So ngayon naman nakita natin hindi siya nararamdaman, pero masama ang panahon sa ilang bahagi po mga kaibigan ng Cagayan. So kung titignan nyo mga kaibigan, ay na rin po sa ating pinaka-latest update, ipapakita ko sa inyo yung kanyang unting-unting paglabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po pagdating ng Huwebes or Biyernes po ng gabi mga kaibigan, ito ilalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po mga kaibigan ng November 1 hanggang November 2, ito yung nakalabas na mga kaibigan. At tatahakin naman po niya yung direksyon dito sa may bandang Taiwan po mga kaibigan. So ito ay magiging isang mahina na lamang or magiging isang severe tropical storm na lamang kapag nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang isang bagyo po kasi mga kaibigan, kapag nahit na po niya yung kanyang pinakamalakas na hangin, which is yung sinasabi nga natin ng super typhoon category, hihina na po yun. Pahina na po ng pahina yun. At nagpasalamat tayo sa Diyos dahil yung mata ng bagyo hindi po direktang pumasok sa ating Philippine landmass. Doon nasa loob siya ng Philippine Area of Responsibility, pero nasa tubig naman. Sa tubig po, mas malakas talagang epekto niyan mga
mga kaibigan kasi karagatan po yan nagkakaroon po ng evaporation yan. So iba naman ang kondisyon kapag sa landmass natin, no? Mas malaki po ang impact nun mga kaibigan. So mga kaibigan, ipapakita ko rin po sa inyo. Ngayon po kasi ay nakataas din ang strong wind signal number 2 sa ilang bahagi po ng Luzon. So makinig tayo para alam natin yung lagay ng panahon sa ating mga lugar. Sa area ng Batanes, Babuyan Islands, mainland of Cagayan, the northern portion po ng Isabela, kasama rin po mga kaibigan ang Apayao, northern portion po ng Kalinga, kasama rin na rin ang northern portion po ng Abra at ilang bahagi ng Ilocos Norte ay patuloy po makakaranas ng hangin na papalo sa 62 to 88 kilometers per hour within the next 24 hours. So hindi ito automatically 24 hours mararanasan natin within the next 24 hours sa loob po ng 24 oras. At yung mas maaapektuhan sa lugar na yan, yung mas malapit po sa trap or doon sa extension ng hangin nito nga pong si Bagyong Leon. So sana po naintindihan natin yan mga kaibigan para din yung pangamba ng ating mga kababayan ay maibsan, no? Hindi porkit initinaas yung signal number 1 or number 2 apektado na agad. Directly, no? Agad-agad yung mga lugar po na sinabi ko. So ngayon din, meron din tayong strong wind signal number 1 mga kaibigan sa ilang bahagi po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the rest po ng Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet, ilang bahagi po ng Abra, Ilocos Sur, La Union, eastern portion po ng Nueva Vizcaya at kasama na rin po dyan ang Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, ilang bahagi po ng northern portion ng Sorsogon ay patuloy po makakaranas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour within the next 36 hours. So magdedepende pa rin tayo, no? Signal number 1 and 2, posibleng maitaas sa signal number 3 and 4 na hangin po yan mga kaibigan kapag mas lumapit po yung extension or mata nito nga pong si Bagyong Leon sa mga lugar po na aking nabanggit, especially po dyan po sa may extreme northern Luzon po mga kaibigan. So mag-ingat at maging handa na lamang po tayo mga kaibigan sa banta nga po ng panahon. Ngayon din po ay binabalaan din po dahil meron po tayong nakataas din na gale warning sa ilang bahagi po ng Batanes, Cagayan, kasama pong Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte, Aurora, Quezon, kasama pong Polillo Island, eastern coast po ng Camarines Norte at Catanduanes. So yung mga lugar po na yan, wag muna po tayong pumunta o pumalaot sa karagatan, especially mga maliliit na bangka, kahit yung malalaki kasi delikado po talaga, no? Kapag ganitong meron tayong banta ng bagyo, hintayin muna nating lumabas, no? Mas maganda po yung safe tayo, hindi yung aarangkada tayo kahit may bagyo, no? Nasa update naman natin yan. Hindi pa yan nakakalabas. By Webes pa po or Friday, saka pa po yan lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of now mga kaibigan, ang ilang bahagi naman po ng Visayas at Mindanao na sinasabi ng ating mga kababayan anong update sa mga lugar nila, apektado ba sila ng trap ng extension ng hangin? Ito nga pong si Bagyong Leon. Well mga kaibigan, maulap din, masungit na panahon ng mararanasan sa area ng Visayas at Mindanao dahil din sa trap or extension ng hangin nito nga pong si Bagyong Leon. Asahan din natin sa area ng Mindanao, no, ang medyo maulap na panahon pagdating sa hapon at sa gabi. Dulot po yan ng mga localized thunderstorm mga kaibigan. So maging handa na lamang tayo. Kahit po nakikita natin etong si Bagyong Leon ay ang direction po pa extreme northern Luzon, ay maging handa rin tayo, no, sa mga posibilidad na mangyari. Ang posibilidad kasi na mangyari dito mga kaibigan, no, ay palakasin etong localized thunderstorm, magbigay ng ilang pag-uulan, yung extension niya, yung trap ng hangin niya, yun po ang magkakaapekto mga kaibigan. So ipagpasalamat natin sa Diyos, hindi ito direktang naglandfall sa ating Philippine Area of Responsibility dahil mas delikado po yun mga kaibigan. Mas mapipinsala ang ating mga kabuhayan, no? Ang ating mga bahay, alam naman natin, marami sa atin hindi pa nakakaahon sa malaking pinsala nga po na naidulot ni Bagyong Christine, which is alam natin sobrang delikado po talaga at sobrang mapinsala. So mga kaibigan ko, mga kababayan, ipapakita ko rin sa inyo para ma-update at alam nyo din, no? Kasi marami nagtatanong sa atin ang signal number 3 and signal number 4, gaano daw po ba kalakas yun? Kasi yung ibang mga kababayan natin sobrang nag-aalala. Ipapakita ko sa inyo na ang signal number 1 ay nagre-range
range ng lakas ng hangin from 30 to 60 kilometers per hour. Signal number 2, 61 to 120 kilometers per hour. Signal number 3, 121 to 170 kilometers per hour. Signal number 4, 171 to 220, which is ngayon nga po, yan si Bagyong Leon, which is nasa signal number 4. Pero nasa labas po ng ating Philippine landmass, nasa karagatan. So hindi ito direktang tumama o naglampol sa ating Philippine landmass. Kapag signal number 5 naman po, ito talaga yung sinasabi natin na mas malakas pa sa super typhoon, which is pumapalo pa sa 221 kilometers per hour ang lakas po ng hangin. So mga kaibigan, ngayon din, lagi kong sinasabi sa inyo, kapag ganitong may mga sakuna, may mga bagyo, maganda po talaga na lagi tayong inform. Unang-una sa lagay ng ating panahon. Alamin natin, yung pinaka-legit source, kung saan nga ba yung direction, intensity, ang alamin natin mga kaibigan dyan. Yung direction po ng bagyo, yung lugar niya, yung mga trap niya, yung intensity o lakas ng hangin, dahil doon po tayo magdedepende. Kapag meron nakataas sa mga lugar nyo na signal number 1 or 2, mas maganda maging handa kayo at alam nyo yung lakas ng hangin. Yun po kasi ang ating pagbabasehan. Pangalawa, dapat secure po natin mas maaga as soon as possible yung ating mga kagamitan para safe in case po magkaroon ng mga biglaang pag-uulan. Kasi minsan hindi lamang bagyo ang nagbibigay ng pag-uulan. Kasama po dyan ang mga easterlies, alam naman natin dati yan. Kasama na rin po ang localized thunderstorm, mga biglaan yan o yung mainit na hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko. Yung pangatlo natin, mag-imbak tayo ng pagkain. Maraming nagsasabi, ano daw ang i-imbak nila? Wala naman mga kaibigan ko. Kung ano lang yung kaya natin, 1 kilong bigas, mga noodles, dilata, yun lamang po sapat na, Hindi naman tumatagal ang bagyo ng 1 buwan, Minsan, 3 hanggang 5 araw lamang, At ito'y palayo na, palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi naman pahihintulatan po ng Diyos na magtagal ng matagal talaga, as in, mga 1 buwan sa loob ng ating bansa ang mga bagyo mga kaibigan. Lumalabas din po yan. So, pang-apat, lumikas tayo sa mga lugar na alanganin tulad ng mababang lugar, yung binabaha, yung mga landslide prone area, lumipat tayo mag-evacuate kapag may banta po ng sama ng panahon. Yung panlima, magkaroon tayo ng plano kapag ganitong klaseng bagyo ating nararanasan, may mga typhoon, yun po ang ating secure at alamin. So, pang-anim, manatili tayo sa ating mga kabahayan kung wala naman tayong importanteng gagawin at lalakad. Kaya nga po, nagsususpende ng klase, ang ating LGU, ang ating pamahalaan kapag kami mga bagyo, para na rin po sa safety natin at ng ating mga anak. So, yun lamang ang update natin ngayong araw. Meron ulit tayong update mamaya. So, huwag niyo kakalimutan po na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel para patuloy ko po kayong ma-update sa ating mga weather update. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.